Okay, so ito yung Halo RS5 smartwatch at mura lang to pero may halo ka sa dami ng features. AMOLED screen, metal frames, waterproofing, health tracking, Bluetooth calls, over 150 workout modes, at days of battery life na pwede lang nating makuha for around 2,000 plus. Pero bago natin pag-usapan lahat, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ng maka 500k subs this year, kaya naman dadamihan pa namin yung uploads para sa inyo. Sakaling magustuhan nyo, subscribe at follow nyo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so eto na yung box ng Halo RS5. Simpleng-simple lang naman at sa loob, makikita rin kaagad natin yung watch. Meron ding extra strap na kasama, mamaya pag-uusapan natin. At syempre, hindi rin pwedeng mawala yung manual at yung magnetic charger. Madali lang ding i-pair or i-connect sa phone natin. Download lang muna natin yung Halo Fan app na available naman sa parehong Play Store and App Store. Tap lang natin yung plus icon, turn on natin yung Halo RS5, tapos scan lang natin yung QR code. At ngayong tapos na tayo sa setup process, pag-usapan na natin yung display. Again, 2.01 inches yung screen size at AMOLED na to na para sa akin super goods para sa presyo kasi unang-una, mas power efficient ang AMOLED. Mas matingkad yung kulay, tsaka usually mas maliwanag din kumpara sa mga typical LCDs. And yes, alam naman natin na sobrang importante ng brightness sa isang smartwatch. Dapat kahit outdoors, mataas ang sikat ng araw, makikita pa rin natin yung oras or yung screen. At good news naman dahil pasadong-pasado itong Halo RS5 dito. Actually, 1,000 nits of peak brightness yung claim ng Halo dito at same peak brightness yan dito sa Apple Watch SE ko na more than 15,000 pesos. Hindi ko sinasabi na mas maganda to kumpara sa mga ganitong kamahal na relo, pero para sa akin, impressive na nakuha nila yung ganitong kataas na brightness sa 2 to 3,000 pesos na price. Visible pa rin even under direct sunlight at hindi ko kailangang silungan para lang makita. Pagdating naman sa screen resolution, mas mataas din kumpara sa ibang mga mas mahal na watch. 410 by 502 yung screen resolution, and para lang magka-idea kayo, itong 2022 Apple Watch SE ay may screen resolution na 448 by 368. So, hindi rin tayo makukulangan pagdating sa sharpness nito. Very clear nating mababasa yung mga text, yung mga notifications na papasok sa watch, at naka 60Hz display na nga rin pala to, though take note lang din na makakakita pa rin tayo ng mga stutterings na understandable naman since budget smartwatch nga lang to. Napansin ko na responsive din naman. Wala akong naging problema sa touch responsiveness. Kada swipe, kada scroll ko, okay naman. Hindi siya yung hard touch type of screen, but of course, posibleng maapektuhan yan kung lalagyan natin ng screen protector or ng tempered glass. Sa side bezels, not bad na rin. Hindi naman sobrang kapal. At in terms of glass protection naman, honestly, walang binanggit ang Halo sa akin. Kahit sa website nila nung dinouble check ko. Well, of course, hindi naman ako nag-expect ng sapphire crystal material sa ganitong kamurang device. So, sabihin ko na lang yung actual experience ko dito. Sa paggamit ko, siguro mga 3 hanggang 4 na beses ko na itong nabangga or nasage kung saan. Yung isang beses, malakas-lakas talaga. Actually, kinabahan ako na baka may malaking gasgas na kaagad nang hindi pa namin nabibidyohan. But thankfully, wala namang noticeable dents or scratches. So, again, hindi ko sinasabing scratch-proof or super durable ng screen. Walang sinabing glass protection dito. So, ang sinasabi ko lang, sa experience ko, hindi naman siya madaling magasgas. At kung inaalala mo talaga yan, syempre mas maigi pa rin kung bibili ka na lang ng screen protector na available din naman online. At since nasa durability and materials na rin naman tayo, mention ko na rin na metal frames yung ginamit dito. Syempre, plus yan sa durability, tsaka magaan lang din talaga na tipong after mong isuot, mga ilang minuto or ilang oras, makakalimutan mo na rin. Parang wala lang kasi sobrang gaan, around 51 grams kasama na yung strap. At speaking of strap, dalawa na rin yung kasama sa box, isang silicone tsaka isang woven style. Silicone yung nakakabit out of the box, pero mas pinili kong gamitin itong woven style kasi meron lang siyang velcro dito, so mafi-fit mo talaga siya ng maayos sa wrist mo. Makukuha mo yung gusto mong higpit, madaling hubarin at suotin, at sa paggamit ko nga, sobrang komportable din. Hindi naman ako nangate, may nasubukan kasi akong ganun dati, yung default silicone strap ng unang Huawei Watch GT, nangati ako doon, so pinalitan ko yung strap,
Dito sa woven style band nila, so far, wala namang ganong issue. Though syempre, I suggest using the silicone strap instead kung gagamitin mo pang workout para mas madaling linisin kapag nabasa ng pawis. And also, hindi nga rin pala problema kung sakaling mabasa kasi may IP68 water and dust resistance din to. Hindi ko pa rin i-recommend na ilubog or gamitin sa mga activities na talagang ilulublog. Pwede kung mababasa-basa lang, talsik-talsik, pero yung ilulubog ng matagal sa tubig, dapat iwasan pa rin natin. Okay, so bago natin pag-usapan yung mga features, pakita ko lang saglit yung interface. Bali, kailangan lang nating i-press yung crown para buksan. Swipe up para makita yung mga notifications na pumasok. Swipe down para sa quick settings. Andyan yung do not disturb mode, brightness. Pwede rin nating i-ring yung connected smartphones kapag halimbawang na-misplace mo. May flashlight na isasagad yung brightness ng screen, power saving mode, and other settings pa. Swipe naman sa kanan para makita yung mga recent applications na binuksan natin. Tapos swipe naman papunta sa kaliwa para sa daily activities, sleep, heart rate, blood oxygen, mood, stress, weather, at pwede pang dagdagan depende sa gusto mo. Tapos para sa kumpletong listahan ng mga apps, press lang ulit natin yung crown, tapos ikot-ikot lang natin to navigate or pwede rin gamitin natin yung screen. As expected, walang haptic feedback sa mismong relo kapag iniikot natin yung crown. So, ang ginawa nila, meron na lang nagkiklik kapag iniikot natin. Honestly, hindi siya ganun ka-premium pero syempre, budget smartwatch lang naman yung pinag-uusapan natin dito. So, hindi na rin para mag-demand pa ng sobra. Now, pagdating naman sa mismong functions, dito tayo hindi makukulangan. Kasi, andito naman, halos lahat ng mga features na ina-offer ng mas mahal na smartwatch. Meron tayong heart rate monitoring, tinest at kinumpara ko yan sa mga more than 15K na watch at halos wala namang difference, so okay na okay tayo dyan. May stress monitoring, blood oxygen levels, sleep tracking na to be honest, hindi ganun ka-accurate. Kung makikita nyo dito, around 15 times daw akong gumising kagabi, which is not true at all. At madedetect niya yung oras ng pagtulog mo, pero napansin ko na kapag gumigising ako, hindi niya kaagad na detect na gising na ako. Hanggang nakahiga ako, dinadagdagan niya pa rin yung sleep time ko. So, again, not the most accurate sleep tracking, pero mabibigyan ka pa rin naman ng idea sa quality ng tulog mo. Yung pag-track ng menstrual cycle ng mga babae, meron din. May mga breathing exercises, workouts, syempre hindi rin pwedeng mawala. Actually, more than 150 workout modes nga yung meron. Nagustuhan ko rin yung reminder dito na tumayo-tayo naman daw tayo kapag matagal na tayong nakaupo. Galaw-galaw, baka pumanaw. Meron ding over 150 watch faces. So, pili na lang kayo ng babagay sa personality or outfit nyo. SOS emergency calls, pwede rin tayong mag-setup. Always on display with 2 different styles, meron din. Take note lang na mas mabilis madedrain yung battery natin dahil dyan. Syempre, andyan din yung mga basic functionalities ng smartwatch like alarm, stopwatch, weather, music controls. At yung isang pinagmamalaki nila ay yung Bluetooth calls kung saan pwede kang mag-dial dito sa watch to make a call. Syempre, as long as connected to sa smartphone mo at meron kang load. Sinubukan namin to at sa totoo lang, maririnig at magkakaintindihan naman kayo ng kausap mo pero mahina lang yung speaker at mahina lang din yung pick up ng mic. So, okay lang siya kung nasa tahimik na lugar ka, like nasa kwarto ka, nagtatrabaho ka, tapos biglang may tumawag sa'yo, instead of abutin yung phone mo, pwede mo nalang sagutin gamit tong smartwatch. Pero halimbawang nasa labas ka, nasa maingay na environment ka like sa mga coffee shops, hindi uubra kasi hindi lang din kayo magkakaintindihan. Hindi naman sa binabaliwala ko yung function or yung feature. Kudos sa Halo dahil nakapaglagay sila ng ganito sa mababang presyo. But personally, instead of doing this, aabutin ko na lang yung mismong phone ko to make sure na magkakaintindihan tayo. Ito naman yung mobile application ng Halo kung saan pwede nating makita ng mas maayos yung mga health records natin. And yes, overweight po ako para sa height ko. So kung katulad kita na kailangan na rin talagang mag-workout, makakatulong din sa atin tong Halo RS5. Para naman sa battery life, eto, sobrang importante nito para sa akin kasi nung bumili ako nitong Apple Watch SE last year, maganda talaga siya pero sobrang bilis kasing malobat. As in, dapat araw-araw ko talaga siyang i-charge. So after a couple of months, bumili na lang din ako ng iba. Alam ko yung iba sa inyo iniisip na kaya naman nating pagtiyagaan yung araw-araw na pagcha-charge, pero kapag araw-araw nyo nang pinoproblema yung battery ng relo nyo, hindi malabong maumay din kayo. Buti na lang hindi ganon yung sitwasyon dito.
Kahit na mura lang to, 300 mAh yung battery capacity at up to 15 days of light usage ang claim ng Halo dito. Hindi ko pa yan mako-confirm sa ngayon dahil 3 araw ko palang ginagamit to. Light usage lang din, konting calls, konting notifications lang. Hindi ko rin masyadong kinakalikot pero naka-turn on yung auto heart rate monitoring, all-day stress monitoring, tsaka all-day blood oxygen monitoring. 69% yung battery life nung una kong ginamit to. Nice. And after 3 days of light usage, nasa 25% lang yung nabawas at nasa 44% pa yung remaining battery life. So kahit na hindi ko pa nauubos, masasabi ko talaga na matagalang gamitan yung magagawa natin dito. At hindi yung tipong araw-araw mong kailangang i-charge. Hindi ko pa natetest yung charging time since hindi ko pa nga nauubos yung battery. So i-update ko na lang kayo dyan sa comment section. Ito yung charger na kasama, Pogo Pin style. Same lang din sa karamihan ng mga smart bands na mabibili natin. Magnetic yan at kailangan lang ikabit dito sa likod ng relo. Okay, so available na itong Halo RS5 sa parehong Shopee at Lazada. Ilalagay ko yung link dyan sa description. Click nyo lang yan kung sakaling gusto nyong kumuha. At ang presyo ay 3,249 pesos. Pero from June 17 hanggang June 30, may promo price sila para makuha na lang natin to for just 2,088 to 2,099 pesos. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, una syempre yung health monitoring kasi isa to sa mga dahilan kung bakit tayo bibili ng smartwatch. Syempre yung dami ng functions, big plus din. Yung display solid for the price, maliwanag, sharp, tsaka AMOLED na rin kasi. Battery life na sobrang importante para sa akin, pasadong-pasado rin to. Magaan at komportabling suotin, may IP68 water and dust resistance, madali lang ding magpalit ng strap tapos dalawa na rin yung kasama sa box. Para naman sa mga cons, unang-una wala tong quick replies. So kapag halimbawang may nag-text or may nag-chat sa atin, pwede lang natin yung basahin. Phone pa rin yung gagamitin natin para makapag-reply. Again, wala ring sensor for brightness. So mano-mano tayong mag-a-adjust. Medyo mahina lang din yung speaker at mic kung sakaling gagamitin natin to for calls. So okay lang siya kung nasa tahimik na lugar tayo. Hindi rin ganun kalayo yung range ng Bluetooth connection. Minsan, magsi-CR lang ako tapos nagdi-disconnect na. Mabilis din naman kumukonek kaagad kapag malapit na tayo sa phone. But still, dapat aware pa rin kayo dyan. At again, para lang klaro, hindi ko sinasabing mas maganda to kumpara sa mga more than 15,000 pesos na smartwatch. Kaya ko lang to kinukumpara sa mga to para maipakita sa inyo na kahit na 2 to 3,000 pesos lang to, marami rin talaga siyang may offer na features at nagagawa niya rin ng maayos yung mga basics ng isang smartwatch. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Para sa review ko ng Poco F6, click nyo lang to. At para naman sa video ko ng 25K iPhone versus 25K Android phone, click nyo lang to.